Punong Ministro, kumusta? Kumusta, Sharon? Salamat sa pagpunta mo sa aking opisina. Masaya akong nasa opisina mo. Mataas ito, pero kita ko ang mga kalsada papuntang Petak-Petatikba. Naalala ko nagserbisyo ako malapit dito sa Campos Sirke ng Sayret Matkal at madalas naming daanan ang ruta niyon. Tingnan mo kung ano nangyari dito sa paglipas ng panahong yon. Dati rito may pulang buhangin at taniman ng kahit. At ngayon, may iba ng musbong dito. Matagal ka nang hindi bumibisita. Hindi, sa totoo lang, hindi ako palaging nandito. Pero bumibisita ako paminsan-minsan at namamangha ako sa mga magagandang bagay na nakikita natin dito. Umundad ang bansa. Tingnan mo, malaking pagbabago ang light rail. Kaya ako nandito. Ikaw ang una kong bisita at masaya akong nandito ka. Ang guna. Ikaw ang unang bisita. Ito ang unang episode ng podcast. Masaya akong kasama sa unang episode ng podcast. No? Kumusta ka? Mabuti. Anong oras ka nagising kaninang umaga? Anong oras na? Mga alas 7:30 o parang ganun. Iyan ba ang oras na karaniwan ka nagigising? Hindi yan ang oras ko kasi natutulog ako niyan. Mas late pa ako kadalasan. Sanay na ako matulog ng 1:00 hanggang alas 2 ng madaling araw at gumising na alas 7. Mahalaga ba ito sa'yo? Oo, mahalaga ito sa akin. Alam mo kung bakit? Bakit? Mahalaga ang tulog sa piloto. Mahalaga, tama ba? Ano ang pagkakaiba? Kailangan kong magpalipad ng eroplano. Tinatawag na Estado ng Israel. Kailangan mo ng panibagong lakas. Ano ang huling tawag bago matulog? O sino ang huling tinawagan? Ang kalihim militar. Halos palaging ganito. Kadalasan? Halos palagi. Ano ang unang tawag mong pagising? Kalihim militar. Unang binabasa mo ba ang intelihensya? O inuuna mong tingnan ang social media para malaman ang nangyayari? Hindi. Ang dami mong intelihensya material, pero may limitasyon kung gaano karami ang kaya mong tanggapin. May ugali akong subukang magbasa ng mga bahagi ng libro araw-araw. At ang sumasalungat dito ay ang napakaraming material na dumarating sa punong ministro ng Israel. Para sa akin, ibang-iba talaga ito. Nakikipag-usap ako sa ibang mga leader, hindi ito pareho. Minsan, makakakita ka ng material ng intelihensya at masasabi mong may mahalaga rito. Palagi ko itong nakikita. Hindi, syempre. 3, 4 na beses sa isang araw. Madalas ba may kakaibang nangyayari doon o kadalasan pangkaraniwan lang dahil sinusubaybayan mo ang lahat ng nangyayari roon? Hindi, tinan mo. Ang taning paraan para maiproseso ang ganong karaming impormasyon ay ang umasa sa sekretariat ng militar na nagmamarka, alam mo, ng dilaw sa mga mahalaga o sa mga nagbago. Kung hindi, manulunod ka lang talaga sa dagat ng mga dokumento. Mabilis ako magbasa, sa tingin ko mabilis din ako makaunawa, pero epektibo talaga yan. Kaya nga, malaking bahagi ng oras ko ay ginugugol ko rin sa philosophical na pagbinilay. Kaunting kasaysayan at ekonomiya, kasi kung hindi, mapapagod ka. Kung hindi, mapapagod ka talaga. Sabi ni Kissinger, kapag nabigyan ka ng posisyon sa gobyerno dahil matalino ka, naubos din kalaunan ang talino mo. Hindi ako pumayag doon kasi sabi ko, bakit? Bakit ko naman gagawin? Kung talagang gusto kong lamunin ang mga libro, magagandang libro, mga libro ang nagbibigay ng mga pananaw, aral at inspirasyon. Bakit hindi? Walang dahilan para lumiit ang iyong kaalaman. Maaari pa nga itong lumawak. At palagi kong pinapahalagahan yon, di ba? Pero nagkakaroon ito ng conflict sa kasalukuyang panahon. Ano? Sige, magbigay ka ng 3 librong dapat basahin ng isang tao sa buhay niya. Narinig mo na ba ang tungkol sa Biblia? Oo. Paano naman hindi? Simulan mo dyan at basahin mo ng detalyado. Maganda na dyan ka magsimula. Laging magsimula sa Biblia, tapos pumunta sa estado ng mga Hudyo. Kaya na tayo nandito para wala na limlanan. Kung hindi na isulat ni Herzl ang maliit na pulyatong yon, wala tayong pagkakataon na nandito tayo na yon. Siya ang ating makabagong Moises. Mas dakila si Moises at magaling siya, pero wala siyang talino ni Herzl at kakayahang pakilusin ang mga masang Hudyo. Lalo na sa silanggang Europa, gitnang Europa, at pati na rin ang kanyang kakayahan na lumabas sa pandaigdigang entablado, harap-harapan sa mga dakila ng mundo at mga pinuno ng mundo. Ang kamanghamanghang kakayahan ng lalaking ito na naglingkod dito ng 8 taon lamang, nagsimula sa edad na 36 at namatay sa edad na 44. Iminumungkahi kong basahin ang pangunahing dokumento niya, ang estado ng mga Hudyo, na siyang ating saligang kasulatan at mandato. At ang panggatlo,
Sa next podcast, ikukwento ko ang tungkol sa dalawa. Akala ko sasabihin mo si Benjamin, ang papel. Sige, silabi mo na. At saka, napakagandang libro niyan. Nabasa mo na ba? Alas isang upuan ko lang nabasa ang librong yon dahil magaan ang pagkakasulat pero malalim din. Magandang daloy ng kwento. Ano ang ikinagulat mo? Ang ikinagulat ko ay sinulat mo ito sa papel gamit ang ballpen. Kasi nasabi mo na sa akin yan dati, di ba? Oo. Hindi. Sulat kamay lang. Sulat kamay lang. Bakit di ka naupo sa harap ng computer? Hindi. Sasabihin ko rin kung bakit. Interesante ito. Oo, sinulat ko ito. Sabi ng editor ko, ito raw ang pinakamabilis na pagsulat na nakita niya bukod sa isang sikat na manunulat. Alam mo kung bakit? Una, kailangan ko itong gawin. Noon, ako ang leader ng oposisyon. Sasabihin ko, mas konti ang trabaho ng leader ng oposisyon kaysa ng punong ministro. May oras ka pero di mo may susulat to kapag nasa posisyon ka. At inisip ko na babalik ako bilang punong ministro, kaya alam kong limitado ang oras ko. Mabilis talaga ako nagsulat. Kapag sumusulat ka ng sulat kamay, pero pag nagtatype ka, madali mo may tama. Kaya napaka-fluid at flexible at walang pinal, di ba? Sige. Ayos lang ba? Pero kapag nagsusulat ka gamit ang kamay, mahalagang hindi mapagod masyado ang kamay mo, tama ba? Kaya bago mo isulat sa papel, pinipili mo na muna sa isip mo, ginagawa mo na agad ang proseso ng pag-edit. Dahil dito, mas nakakagawa at nakakalikha ako kapag nagsusulat gamit ang kamay sa isang kabalintunaang paraan. Kaya marami akong kahon na puno ng manuskrito ng librong ito. Diretso mo ba ito may sinulat o may binura at inayos? Kung hindi, itama. Itama agad habang nagsusulat. Binanggit mo agad ang Biblia. Bakit? Dumadaan ka ba sa isang uri ng espiritual na pagpapatatag? Ganun ba yon? Hindi ko kailangan yun kasi galing na yan sa bahay at galing na yan sa bahay. Sige, ang lolo mo ay rabino at lahat. Pero kahit ganon, personal ko naalala nung nagkita tayo sa opisina mo nun at ipinakita ko sa iyo ang tifilim ni Muchiko Dueño na ibinigay sa akin ni Rabino Orziv para gamitin mo ayon sa hiling ng nanay niya. Halaga na naantig ka sa sulat niya. Napapansin kong sa pagdaan ng panahon, parami ang ginagawa mo. May litrato ka kasama si Reb at minsan nagsusuot ng tifilim. Nagtatanong ako kung ito ba ay malalim na panloob na proseso na pinagdadaanan mo sa paglipas ng mga taon o kung ito ay, tingnan mo, Lagi nang nariyan ang pundasyon na yon. Bilang secular na individual, wala akong layuning maging relihiyosa. Ngunit malaki ang paghanga ko sa kaalaman at sa iba't ibang pinagbumulan ng pananampalataya na bahagi rin ng ating kasaysayan. Pero bukod pa ron, may pagkakataon na pagkatapos kong pamunuan ng mga puwersang tanggudan ng Israel, naghanda ako kasama ang aking mga aso. Maingat na pinaplano ang pag-atake. Nagkaroon ng mahalagang pagpupulong na dinaluhan ng lahat sa silid. Lahat ng mataas na pabunuan ng militar, Mossad at mga kaugnay na ministro ng gabinete ng Bigmaan. At sa wakas ay ibinigay ko ng opisyal na utos para sa operasyon. Sa huli, sinabi ko naway sumaatin ang Diyos at nakaramdam ako ng matinding pag-angat ng kalooban. Talagang isang napakalaking pag-angat ng kalooban. At lahat ng tao, lahat ay nandun. Nandun ang mga relihiyoso at hindi relihiyoso at lahat ay nadala rito. Ramdam ko ito. Isang makasaysayang sandali ito. Oh, may mga ganitong sandali, lalo na yan. Alam mo ba kung gaano katagal mula noong sandaling yon bago tumama ang unang misil sa Iran? Kailangan kong tingnan. Sa tingin ko, ilang linggo lang yon. Kasi kami, nabago ang petsa dahil sa ilang mga kondisyon, mga operasyonal na kondisyon, mga kondisyon ng panahon, di ba? Hindi ko na maalala ang tunay na dahilan, pero isa yung matapang na desisyon at pinahalagahan ko ang katotohanan ng kapwa, ang mga ministro at mga commander. Nagkaisa sila bilang isa at hindi yung madaling makita o basta mangyari. Para sa akin ay halata, pero hindi halata ng mga taong. Alam mo, mayroong pagdududa. Tandahan, halos 3 taon na tayong tuloy-tuloy sa digmaan. Ngayon, humina na ang digmaan, nawala ng lakas, natapos na ito. Pero hindi natin alam kung magsisimula ulit. Nung nagsimula tayo, silabi ko nung 2nd araw ng digmaan, nababagurin natin ang mukha ng gitnang silangan. At sa tingin ko, marami ang nagsabi, mga salitang walang laman. Hindi, agad ko naiintindihan na hindi ganoon ang kaso. Hindi lang ito tungkol sa Hamas o Hezbollah. May problema tayo sa Iran at ang inorganisa ng proxy nila ay hindi natin palalampasin.
Kaya wala tayong magagawa kundi abutin ang Iran. Iyan ay lubos na malinaw at klaro para sa akin. Pero dalhin ito sa desisyong gumawa ng hakbang na di pa nagawa ng ibang bansa sa loob ng 47 taon ng rehimeng ito ng terror. Atakihin ang Iran gamit ang ating mga puwersang militar, gamit ang ating mga eroplano, at ang bagsik ng ating mga bomba. Ito ay isang bagay na walang nakaisip o gumawa. Tinamaan natin sila. Kung nagpadala ako ng maraming operasyon ng Mossad laban sa mga siyentipiko, alam na ito. Pero ang pagdala ng sandatahang lakas ng Israel sa lupa ng Iran ay lubos na imposibleng mangyari. Dahil mukhang imposible yon, pagpasok namin sa Rafah, marami na kami narinig na nag-aalalang boses. May mga boses din mula sa loob ng gabinete. Lumabas kayo sa Gaza Strip at mabawi ang mga bihag. Sa totoo lang, hindi rin malinaw kung mababawi natin silang lahat sa ganitong sitwasyon. No. At matatapos ang digmaan. Tutulungan naming ipakita yan. Yan ang sinabi nila. Ipakita yan bilang isang tagumpay. At sinabi ko, ano? Ano ibig sabihin ng ipakita yan? Ano gagawin ko? Mamanipulahin ko ba ang kasaysayan? Kung alis ka at malakas pa rin ang Hamas, hindi rin natin alam kung ilan pang bihag ang hindi nila ibabalik. At hindi natin hinarap ang Hezbollah, hindi natin hinarap si Assad, hindi natin hinarap ang Iran. Malaking pagkatalo ito, ibig sabihin mananatili pa rin ang mga mamamatay tao doon. Deif, Sinoar, Khaniye, Nasrallah at Hezbollah na may 150,000 misil at rocket, nananatili pa rin ang rutang nag-uugnay sa Iran at Lebanon sa pamamagitan ng Syria. Patuloy na malayang naghahanda ng sandatang nuklear ang rehimeng ito ng terror para wasakin tayo. Ipinapanabas ba ninyo ito bilang isang tagumpay? Sinabi ko, malaking pagkatalo ito. Hindi mangyayari yan. Ngayon, binabatikos ako ng mga taong yan. Ang tapal na muka. Sabi nila, anda kami makontento sa 0%, basta lang umalis na parang talunan. Sinasabi rin nila, pero hindi mo tinapos ang aksyon. Malapit na nating makontrol ang 70% ng strip at hinuhuli ang Hamas na walang awa nating inatake. Sinira namin sa Lebanon ang pamunuan at si Nasrallah. Natira na lang sa kanila ang 8% ng missile. Oo, bumagsak na ang rehimen ni Assad. Inalis namin ang agarang banta ng mga sandatang nuklear na pwedeng pumuksa sa amin sa Tel Aviv at sa kabundukan. May ginawa tayong dahilan. Kasama natin ang Estados Unidos. Kailangan din ng konting kakayahan. Hindi yan ang sinasabi nila. Dumarating sila at sinasabing hindi mo pa rin natatanggal ang mga fanatikong Sunni na rehimen. Totoo naman. Ano ngayon? May nagawa tayong isang bagay na hindi aakalain ni Numan. Noong ikapito ng Oktubre, walang makapaniwala. Hindi silang nagparatang kundi ang general. Tungkol sa mga dating opisyal na pumigil sa pagpunta sa Rafah, Khan Yunis o Lebanon, kilala naman sila. Sinasabi nila hindi pa tapos. Ibig sabihin, wala pa ang huling galaw? Oo, hindi ko rin alam. Napanood mo ba yung laro kahapon ng Ehipto at Argentina? Narinig ko na ang Ehipto ang nanalo. May kaibigan ako manunulat na nagsabing parang ginawa ni Messi ang pagsasara ng yugto para sa Yom Kippur sa atin. Nangguna ang mga Ehipto bigla pero natalo rin. Para pagpupugay sa Israel, di ba? Sa huli, natapos ito bilang pagkatalo ng mga Ehipto sa score na 3 laban sa 2. Ako, kumbaga, ang huli kong mensahe ay natanggap ko ng hindi buo, kumbaga. Na pag-uusapan din natin yan mamaya. Pero sa huli sa Gaza, nandun pa rin ang Hamas. Ano sa tingin mo kay Messi? Pag-uusapan na natin ang tungkol sa Gaza at sa digmaan. Ano sa tingin mo kay Messi? Sinasabi ko na ang isang lalaki na 39 na taong gulang, na yun sa lahat ng opinyon, kumbaga, marami nang nagawa, pero parang marami pa rin siyang kayang gawin. Nagminti siya ng penalty, tama? Oo, 2 namintis niya. 2. Hindi ko nakita, wala akong oras. Nagulat ako kaya hindi ako makapanood. Alam mo naman kung nasaan ako noon, di ba? Nasaan ka noon? Sa mahahaba at komplikadong talakayan ng Security Cabinet at ng pinakamataas na pamunuan ng puwersa ng depensa ng Israel. May kaugnayan nito sa sinabi ni Trump kamakailan na wala ng kasunduan. Ano ang epekto nito sa Iran? Isa itong mahalagang pahayag. Sinabi ko sa kanya, tabaligtaran ng sinasabi ng iba, hindi niya ginagawa ang utos ko at hindi ko rin ginagawa ang kanya. Inaalagaan niya ang mga interes ng Amerika, ako naman ang nag-aalaga sa mga interes ng Israel, pero hindi ako nahihiyang magpahayag ng opinyon. Kung may masasabi ako sa Turkey, lalo na kay Erdogan, sinasabi ko. Kapag may opinyon ako sa security zone natin sa Lebanon na kailangang mapanatili, sinasabi ko ito. Sa totoo lang, ganoon din ang pakikipag-usap niya sa akin. Ito ba ang pag-uusap? Oo, ganun ga. Paano mo siya kinakausap? Donald. Donald? Bibi Donald.
Sige. Malaya ako nakakapag-usap sa kanya, ngunit iginagalang ko ang katotohanang may nagawa siyang tunay na kahanga-hanga para sa atin. Hindi ko binabalewala yon kahit may ilang bagay akong hindi sang-ayon. Sobrang mahalaga sa akin ang suporta niya. Wala ako may kumpara doon. Wala pa akong alam na naging presidente na kasing pro-Israel o nagkaroon ng ganitong relasyon sa kasaysayan ng bansa natin. Hindi ibig sabihin na laging magkasundo. Pero ngayon lang nagkaroon ng ganitong relasyon sa pagitan ng punong ministro at presidente. Pero bilang punong ministro ng Israel, kailangan ko pa rin ipagtanggol ang ating interes kapag kailangan kahit may hindi pagkakaunawaan. Nakikita ni Amigo ang Shakespearean na kontradiksyon sa mga kalendaryong elektoral ng dalawa. Kaya napunta tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi ko alam, tinan mo, sa tingin ko maaga pa para magsabi. Pero malinaw na malaki ang frustrasyon niya dahil ang mga Iranian, gaya na inaasahan, ay nanuloko at nagpapalipas lang ng oras. Yan ang ginagawa nila. Naiintindihan niya yon at sinasabi rin niya yon kung anong gagawin niya. Handa kami sa anumang mangyari. Handa kami para sa kahit anong mangyari. Ngayon, tinatanong mo kung wala na ang Iran? Hindi ito nawala. Nafala ba ang Hezbollah? Hindi. Nafala ba ang Hamas? Hindi. Kami, gaya ng sila sabi ng marami, ay nagpasya na kusang bumalik sa aming sariling bayan, na sa kasamaang palad ay matatagpuan mismo sa sentro ng radikal na bagyong Muslim. Meron kang dalawang magkasalungat na puwersa. Ang radikal na Shia laban sa Muslim Brotherhood, lalo na ang radikal na Sunni. Meron kang dalawang ekstremistang kilusa na karaniwang naglalabanan, pero maaring magkaisa rin sila sa huli. Nagkaisa ang Hezbollah at umatake sa simbahan, hindi sa kanilang lugar, at sila'y nasa paligid natin. At ang nangyari dito ay hanggang Oktubre 7 sa pangkalahatan, may doktrina na kailangan nating, alam mo na, umatras sa sarili nating espasyo. At paminsan-minsan ay tumutugon tayo sa kanila, alam mo na, sa pamamagitan ng isang aksyon o iba pa. Pero sa pangkalahatan, kung hindi kayang pigilan, tiyak na dapat mong iwasan ang pag-atake. At huwag kailanman umatake ng malakas. Binago ko yon. Binago ko yon at sinabi ko, kikilos tayo, atake tayo. Bigulatin natin sila at sasabak tayo. At dahil doon, bigla mo makikita ang Sahal na umaatake sa libu-libong kilometro sa kalanhitan ng Tehran at makikita mo rin ang Sahal na umaatake sa libu-libong kilometro sa Yemen. Makikita mo ang kahangahangang galaw ng ating mga bayani sa lupa. Pilotong bayani sa himpapawid at matatapang na bayani. Naintindihan niya na hindi kayang manalo sa Iran kung walang boots on the ground, kaya umatras siya. Sa pagkaintindi ko, ang pinaka nag-aalala sa kanya ay ang posibilidad ng pandaigdigang krisis sa enerhiya na lihitimo naman. Tama lang na gano'n ang nararamdaman niya, mas malaki ang epekto sa kanya kaysa sa atin. Alam mo ba kung bakit hindi tayo gano'ng apektado? Hindi ba dahil sa lahat ng nakuha natin mula sa ilalim ng lupa? Oo, naalala mo ba yung mga laban ko rito, laban sa mga protesta? Naalala mo, pagnanakaw. Ano nga ulit tawag nila doon? Yung malaking pagnanakaw ng gas, yung pagnanakaw. Gusto ng mga taong yun na iwan natin ng gas sa dagat. Naiintindihan mo ba yon? Ibig ko sabihin madalas, nadugulat ako kung paano nila na ibebenta ang mga kalokohan na yan sa publiko. At bigla na lang malalaman, wow, biglang may kasarinlan sa enerhiya ang Israel. Sino maniniwala doon? Ako, naniwala ako doon. Lumaban ako para doon. Sa totoo, may ilan pa sa kanila na iniimbitahan mo sa pambansang gobyerno. Oo, totoo yan. Sasabihin ko kung bakit. Dahil malinaw sa'yo, ayon din sa binanggit mong sinabi sa akin na hindi pa tapos sa usapin. Alam natin na kahit ano pang mangyari, may matitirang bakas ng rehimeng yan na nagdudulot ng kaguluhan dahil winasak natin ang mga ari-ariano revolusyonaryong gwardiya na daan-daang bilyong dolyar ang halaga. Sa loob ng rehimen, nagkakagulo sila. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi sila susubok bumalik. Susubukan nilang ibalik ang programang nuclear nila. Mayroon ng mga larawan ng Satellite ng dalawang lihim na lugar kung saan sila nandun isinasagawa ang mga... at iba pang mga gawain. Hindi ko nakukomentuhan ito, pero sa palagay ko rin na hindi sila nagmamadaling ibalik kasi naiintindihan nila ang pagpipigil. Walang duda na napalayo natin sila at dapat itong maintindihan ng mga tao. Sinasabi nila, ano bang nakuha natin sa digmaan? Nasaan na kaya ang Iran na yon? Kung hindi tayo kumilos gaya ng leon, sana may mga bombang atomiko ng Iran para wasakin tayo. Pero ngayon, wala sila nito. Nakuha na ba nila yon sa proseso? Pababayaan ba nilang maging handa ang mga yon? Kasama na ang pag-aarmas at lahat pa, tama ba? Oo, tiyak.
Isa sa mga bagay na tinarget namin ay ang mga siyentipiko na sa totoo lang, ang tungkulin nila ay isagawang pag-aarmas. Hindi ka ba nag-aalala tungkol sa uranium na nandoon pa? Nandiyan, syempre nag-aalala ako pero kulang ang uranium lang. Tama, pero may iba pa silang paraan na, alam mo, mahirap abutin. Tinamaan natin sila sa mga pasilidad ng conversion, tinamaan natin ang mga siyentipiko, tinamaan natin ang mga pabrika ng paggawa ng centrifuge, tinamaan natin na palayo natin ang banta na yan. Parang pagtanggal ng cancer sa katawan, hindi ibig sabihin na hindi na ito lalala o babalik. Pero may isang ibig sabihin yon. Kung di mo ito alisin, mamamatay ka. Malino yon sa Appian. Tinanong kita tungkol sa imbitasyon para sa mga kasosyo sa pambansang gobyerno. Pero sinabi mo lang na may natitirang muramos. Kailangan natin ng malawakang gobyerno para malutas ang mga hamon. Kanino mo sasabihin, halika't sumali ka? Para kanino? Para sa kabutihan ng lahat. Wala ako. Ibig ko sabihin, hindi yun ang tinutukoy ko. Hindi ko tinutukoy ang personal na boycott. Ayan ay isang bagay na tumibo na rito dahil sa kakaibang linyang iyon na bumabagsak sa sarili nito. Bakit mo gagawin? Hindi ako nabuboycott ng tao. Nagbuboycott ako, pero hindi ako nabuboycott. Inanyayahan ko ang lahat ng handang tanggapin ang mga prinsipyo ng ating malawak na pambansang pamahalaan. Ang Israel ay estado-bansa ng mga Hudyo at hindi lilikha ng estadong Palestino dahil ito ay magiging basihan ng ating paggawasak. Magkakaroon tayo ng isang estado na may matatag, malakas at maagap na patakaran sa seguridad. At pauunlarin natin ang isang malayan ekonomiya. Ang pagpapatuloy na nakikita mo rito mula sa iyong bintana na pinamunahan ko sa loob ng maraming taon. Pero higit pa riyan, makakamit natin ang teknolojikal na kalamangan at kasarimlan sa armas. Gusto ko nagkasarilan sa armas. Imbitado ba si Bennett? Lahat ay imbitado. Lieberman? Kahit sino na tumatanggap ng mga prinsipyo, hindi ko tinatanggihan. Sa tingin ko, panahon na para itigil ang mga boycott na yan. Tama na. Pero ano nangyari kay Lieberman? Dati napakalapit nyo. Paano kayo nauwi sa boycott na sinasabi niyang kasama si Netanyahu, hindi ako papayag? Tanungin mo siya. Hindi ko alam sino ba talaga nakakaalam ng motibo sa likod ng mga boycott na yan. Sino ang nakakaalam? Sabi ni Bardugo, lahat personal at politikal. Hindi ko masasabi kung ano nag-uudyok sa ilang tao para sabihin yon o kung ano nagtutulak sa kanila. Nagbabatian ba kayo kapag nagkakasalubong? Sa hallway ng Knesset, kapag nagkita kayo ni Lieberman, may babatian naman kayo, di ba? Wala yung maging contact. Wala nangyari. Halos walang naging contact. Hindi naman sa may contact at nagkakaisnaban kayo. Halos wala talagang contact. Ano humadlang, ano ang dahilan kung bakit hindi siya sumama? Kanang gobyerno, inamin niyang kanan siya at sumama sa koalisyon ng Muslim Brotherhood kabilang ang mga taga-suporta ng Hamas tulad din ng Mansur Abbas at mga kasama niya. Baka balang araw ay malaman natin. Sabi nila gusto ni Netanyahu si Abbas, may Rabino Drachman, at may mga pagtatangkang pinigilan ni Smotrich. Panahon na para pasabugin ang lobo na yan. Kasinungalingan yon kasi may 6 na pong mandato ako at kung gusto ko lapitan si Mansur Abbas, kaya ako naman. Pwede ko sana agad na mabuo ang gobyerno, pero hindi ko yon ginawa. Yan ay totoo. At hindi ko man lang pinangarap na gawin yon. Hindi ko ginawa yon, pero silang gumawa at may ebidensya sa ginawa nila. Kung gusto ni Netanyahu si Abbas, dumating sana si Abbas. Bakit hindi siya dumating? Kasi ayaw ko siya. Alam mo ba kung bakit ko siya tinanggihan? Sumasalungat kasi ito sa ating pangunahing prinsipyo. Ang Israel bilang bansang Hudyo ay hindi tinatanggap yan. Hindi magkakaroon ng estadong Palestino. Hindi na yan tinatanggap. Sa seguridad, nang pumasok sila sa gobyerno ni na Bennett, Lapid at ang grupo nila, halos tinalian nila ang kamay ng gobyerno. Hindi sila makakilos na yon, wala silang ginawa at pumasok pa sila sa kahiyahiyang kasunduan sa Lebanon. Ibinigay nila ang soberanong teritoryo ng Israel dahil lang sa 2 drone. Pinuri ng Hezbollah ang lugar, tinumang pagkakaiba. Ngayon sa Lebanon, may kasunduan at tratado ng mga prinsipyo. Galit ang Hezbollah at Iran. Iyan ang malaking pagkakaiba. Ibig sabihin, tatanggapin ko ang sinumang sumali sa mga prinsipyong sinabi ko. Sa palagay ko, mas malawak ang pagkakasundo ng publiko kaysa sa ipinapakita ng Knesset at mga politiko. Sasabihin ko kung bakit ko ito nasabi. Ako ano? Palagi akong pumupunta at nakikita ang mga reservist ng sundalo. Palagi. Kahapon nasa base ng Hukbong Dagat, bago noon sa Timog, Lebanon, at dati sa Gusgusityo.
At nakikita ko sila, mga reservist ng sundalo at pati na rin ang mga regular na sundalo. At kamangga-mangga ito. Kamangha-mangha si Shaul. Alam mo bang nakikita ko roon? Sinasabi nila, punong ministro, kami ay nagmula sa iba't ibang bahagi ng bayan. May mga pagkakataon na may mga diskusyon at hindi pagkakaunawaan sa amin. Pero sa pangkalahatan, sa mga pangunahing bagay, kami ay nagkakasundo. Na kailangan nating ipagtanggol ang ating bansa, na kailangan nating kumilos laban sa ating mga kaaway, na kailangan ng maagap na pagkilos at hindi pasibong pagkilos. Sabi ko, sige gusto ko yan, gagamitin ko ang damdamin yan para sa mas maluwak na pambansang pamahalaan. Kahit hindi lahat may isasama. Hindi nito may isasama ang mga nagnanais ng Estado ng Palestina dito iba pa. Ibig sabihin at doon. Ang Golan ay hindi kasama. Iniimbitahan si Yair Golan kung tatanggapin niya ang mga prinsipyo at banggitin ang Estado ng Palestina. Mahirap man, basta oo ay iniimbitahan. Sasabihin ko kung bakit natin ito kailangan dahil haharap tayo sa malalaking hamon sa mga susunod na taon. Una sa lahat, ang mga natitirang bahagi ng Iranian Axis. Pangalawa, ang pag-angat ng mga bagong puwersa. Kailangan kong ipaliwanag pa. Ituturing mo ba ngayon ang Turkey na bansang kaaway? Hindi, ang ikinababahala ko ay tinuturing nila tayong kaaway na estado. Ikinababahala ko na si Erdogan ay nagsasalita tungkol sa paglipol ng ating bansa. Na ang kanyang pangalawa, si Fidan, ay nagsabing walang puwang ang estadong Hudyo sa hanay ng mga bansa. Yung pangatlo o pang-apat, hindi ko alam kung sino. Ang taninang ministro ng Interior ay nagsasabing hinihintay niya ang araw na siya ang magiging gobernador ng Jerusalem. Alam mo ba kung anong natutunan ko sa kasaysayan natin? Alam mo naman na nagbabasa ako tungkol sa pagbabasa ng mga libro gaya ng napag-usapan natin. Marami akong binabasa. Maraming kasaysayang Hudyo at pangkalahatang kasaysayan. Gusto kong ibahagi kung anong natutunan ko sa ating kwento ng buhay. Kung may nagsabi na sisirain ka, dapat may itong seryosohin. Seryoso kung tinatrato ang mga banta, tulad ng sinabi ko kay Pangulong Trump. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ito, kailangan talaga nating pagmasdan ng mabuti ang lahat na nasa paligid natin. At maganda tayo. Sabi nga, gusto natin palagi ang pinakamabuti, pero ang paraan para masiguro ang pinakamabuti ay ang maghanda rin para sa pinakamalala. Nag-aalala ka ba sa sitwasyon sa hangganan ng Ehipto at kabilang ang mga tropa at pagsasanay sa Sinai? Oo, nakausap ko na ang pamunuan ng Ehipto at may kaunting pagbuti, pero may iba pang issue. Tinitignan ko rin ang paligid, nasa isang rehiyon tayo. Nagbago ba ang pananaw mo sa mga ito matapos ang Oktubre 7? Pareho pa rin ang magiging interpretasyon ko kahit noong Oktubre 7 kung tinawagan na nila ako. Hindi ako binaril. Pakiusapi sa mama ko. Kung magagawa mo yon para sa akin na yon. Noong umaga na yon, alas 6:29, tinawagan ako ng sekretaryong militar tungkol sa nangyayari. Hindi ko matandaan kung sa tawag na yon o sa sumunod pa. Sinabi ko, isara ang hangganan dahil baka may dinukot. Unang pumasok sa isip ko, isara ang hangganan. Sa unang pag-uusap ko sa kalihim. Sa una o pangalawang usap, hindi ko maalala. Basta, isarang hangganan kasi pwede may kidnapping. Naintindihan ko na sa digmaan tayo, hindi normal. Dahil doon, nagutos akong mag-recruit. Una, makdeklara, nagdikman. Dakdak pa, makmobilisan ng daan-daang libong reservista. Ang kalihim bang gumising sa'yo? Oh, 629. 629. Oh. Nasa silid tulugan ka, hawak ang telepono, at ito ang unang usapan. Sigurado? Gaano katagal ang usapan ninyo ng sekretaryo? Ilang minuto lang? Ano ginawa mo pagkatapos? Nagdadalaman isip ako. Dumiretso siya sa Kiria. Sino ang nakausap mo pagkatapos ng sekretarya? At yung sumunod na tawag, di ko na matandaan. Hindi ko maalala, pero akala ko malaking event yon. Malinaw sa akin yon. Ano? Anong nararamdaman mo? Anong nangyayari? Sa mga ganitong sitwasyon na may isip ko. Sa isang napaka-practical na paraan, sobrang practical, sinusubukan kong isipin kung ano ang kailangang gawin sa sandaling yon. Kung ano ang kailangan gawin. At masasabi ko sa iyo, nakatanim na ito sa akin. Hindi ko alam kung ito ay galing sa mga magulang ko, sa nanay ko, na isang napaka-practical na babae. At sa tatay ko na isang historiador. Nakakagulat na kahit sa mga napaka-komplikadong sitwasyon, pareho silang naging napaka-practical. At hindi pa kasama dyan ang kapatid kong si Ion. Kaya kapag nasa ganitong sitwasyon ka, hindi ka rin papadala sa kawalang pag-asa, pag-iyak, pagreklamo o takot. Practical kang mag-isip, anong kailangan gawin na yon? Kailan mo napanood ang video mula sa Sderot ng pagdating ng mga terorista sa bahay ng pamilya?
Mabot yun ng ilang araw, hindi ko na matandaan kung gaano katagal pero ilang araw din yun. At mga araw? Mga araw, ilang araw din. Sa TV, lumabas siya mga alas 10 o alas 11 ng umaga. Hindi ko lang talaga maalala. Sobrang abala ako noon sa ibang bagay. Pero nung nakita ko yon, siguradong napaka nakakagulat ng mga bagay doon. Pero ang pinaka nakakagulat ay yung dalawang magkapatid. Na pinatay, inasasiyo nila ang tatay nila sa harap ng mga mata nila. Nawala ang mata, o kahit man lang ang paningin niya at tinanong ng bata, bakit? Bakit ako buhay? Bakit ako buhay? Nakita mo ba yon? Sa pagkakaalala ko, kasi marami nakakatakot na materyales. Iniisip mo ang kinabukasan ng mga anak mo at lahat ng trahedyang nangyari. Ako, kapag may pressure at krisis, sinusubukan kong mag-isip ng kalmado at analytical. Practical lang, ginagawa ang kailangan. At lahat ng ito ay parang isang kaganapan lang para sa'yo na walang kahit anong timeline. Sa alaala mo, parang unti-unti bang nangyari ito kada yugto? Una sa lahat, harangan. Kontra harangan. Pigilan ang mga bagong pagpasok at pagbabalik na may bihag. Iyan ang unang bagay na ipinag-utos kong gawin. At ang pangalawang bagay ay siyempre ipatawag ang mga reservista. At ang pangatlo ay ihanda na agad ang lahat, unang-una, itaboy silang pabalik. May panggamba rin baka mas pumasok sila sa ating teritoryo. Marami mga infiltrator na galito na hindi naman agad-agad kikilos, kaya naghanda rin kami para doon. Una, sa unang araw, itaboy sila pabalik at pigilan ng mas maraming Israeli na makidnap. Ngayon, alam mo na ba kung bakit di sumali si Najrallah? Oo, naintindihan ko sa palagay ko. Ano yon? Bakit? Oh, Bakit? Kasi parang bigla na lang nagpapaputok ng bala ang hangin. Yun ang ginawa niya. seryoso? Maaga siyang pumutok. Dapat itanong mo kung bakit, hindi kung bakit hindi sumama si Najrallah. Kung hindi, napaaga siya sa ere. Kung hindi, napaaga siya sa ere. Tanong ni Najrallah, hindi niya naintindihan. Paano? Ganito. May koordinasyon doon at basta ka na lang lumihis sa orihinal na plano. Oo, yan ang tinatawag na plano para sa paggawasak ng Israel na itinayo at pinlano ng Iran. At sinasabi ng plano na ang dalawang proxy nila, ang Hamas sa timog at si Nasrallah sa hilaga, ay sabay na lulusob sa Israel habang ipapakawala ng matinding pambubomba ng mga rocket at missile mula sa lahat ng posibleng direksyon, mula sa Iran, Iraq at Lebanon. Di ko sigurado kung kasama noon ang mga Houthi, pero kasama lahat ng nabanggit ko. Okay. Malitang Israel kaya madaling masurpresa at bumagsak. Yun ang plan. Urinan na plano itong gawin na may koordinasyon. At sa area, nasira ba ang koordinasyon? Ngayon, kung babalikan mo, may sagot ka na ba sa tanong na ito? Bakit nga ba hindi ka ginising? Nagpadala sila ng emergency team at ayon sa procedure, dapat ipaalam sa lokal na ospital. Ginoong punong ministro. Wala akong sagot. Para mangyari yun. Nabanggit din nila ang takot sa posibleng maling kalkulasyon, di ba? Maling kalkulasyon? Ibig ko sabihin, Diyos ang magbawal. Kung ginising nila ako, baka inisip nilang igigiit kong isang preventibo at proaktibong hakbang. At alam mo ba, kung yun ang kinatatakutan nila, tama sila. Dahil yun mismo ang gagawin ko sana. Ngayon, ako rin, alam mo, hindi nagtagal matapos ako maging punong ministro sa unang pagkakataon. May natanggap na impormasyon tungkol sa balak na isang teroristang grupo sa Judea at Samaria. Pupunta sila at pasasabugin ang Migdal Shalom. Noong panahong yon, halos Migdal Shalom at ang stock exchange lang ang nandoon. Mataas na gusali sa Tel Aviv. Tingnan mo kung saan na tayo nakarating ngayon. Hindi ba ito ang pangkalahatang pag-aaklas? Hindi, wala lang. Hindi. Nagtatanong ako tungkol sa Ikukuwento ko kung ano yun. Sasabihin ko? Sige, para pabagsakin ito. Dahil ang Migdal Shalom ay nasa ilalim ng dalawang konkretong suporta, kung tama ang alaala ko. Gusto nilang gumamit ng kotse o truck na may bomba at pasabugin ito. Mapapabagsak sa nito ang Migdal Shalom. Naalas ko, una kong sinabi sa mga tao na marinig ko yon. Sinabi nila na minomonitor at hinahanap ilang cell. Sabi ko, maganda na hinahanap ninyo, pero kailangan nating harangin sila. Kaya inigutos ko maglagay ng checkpoint, ng pulisya sa lahat ng daan, papunta sa Tel Aviv at Migdal Shalom. Sabi nila sa akin, punong ministro, magdudulot ito ng matinding traffic sa buong bansa. sige. Sabi ko, ayos, natutuwa ako marinig yan, gawin nyo. Sa huli, pinutuan nilang tawag, nagka-traffic at sumuko sila. Ang ibig kong sabihin ay ako,
Kapag nahaharap ako sa problema, palagi kong sinusubukang huminto at mag-isip sa pinakakalmado at pinaka-analytical na paraan sa harap ng mga sitwasyon. Ano ang kailangan kong gawin para alisin ang banta o takutin ang mga nagbabanta sa akin? Ibig mo sabihin, natatakot ka sa maling kalkulasyon at hindi ka sang-ayon sa teorya ni Eres tungkol sa rebelyon ng mga general. Ibig sabihin, may sinadya aksyon dito. Pero ayaw kong palalain pa kasi hindi naman ako tagahanga ng mga teorya ng sabwatan, tama? Hindi ko rin iniisip na may masamang intensyon dito. Siguro iba lang talaga pananaw mo. Hanggang ngayon, nagtatanong pa rin ako kung alam mo kung bakit na ba walang sinuman at bakit marami ring aksyon sa gabi, hindi ba? Kung tama ako, sa paligid lang. May ilang aksyon na nangyari pero hindi sapat, malinaw yon. Kung may mga palitandaan at kung meron ka pang ibang mga indikasyon, dapat ay mas kumilos ka pa. Pero ang sinasabi ko, lahat ng ito, kumbaga kailangan talagang suriin ng objektibo. At ang tanging paraan ay ang bumuo ng isang komisyon na investigasyon na patas para sa lahat. Kalahati ay oposisyon, kalahati ay koalisyon. Tulad din ng ginawa nila pagkatapos bumagsak ang Kambal na Tor sa US noong Setyembre 11. Hindi nila pinilit ang isang panig at bumuo sila ng patas na komisyon ng investigasyon para suriin ang sitwasyon. Iyan ang kailangan gawin dito. Bawat isa ay maari magdala ng sinumang gusto nila, magtanong ng anumang gusto nila, pati na rin sa akin, pati na rin sa kahit sinong iba pa. Iyan ang paraan para malaman ang katotohanan, para lumabas ang lahat at walang maitago. Pero sa tingin ko, ang pangunahing problema dito ay, sa tingin ko, ang pinaka-importante ay ang pagbabago ng lapit na ako ang nangguna. Dahil pagkatapos ng ikapito ng Oktubre, masasabi kong hanggang ikapito ng Oktubre, may pananaw na dito ay may hukbong sandatahan na may bansa. At simula noong ikapito ng Oktubre, may bansa rito na may hukbong sandatahan. Ibang sitwasyon ito kaya nagbago ang politika. Ako mismo ang dahilan ng pagbabago. Ano ang gagawin mo ng iba kung titingnan ko ang nakaraan? Sa noong ikapito ng Oktubre, Hindi, ang ibig kong sabihin ay bago pa ito mangyari, bago ang Oktubre 7. marami talagang pwedeng pag-usapan. Pero minsan naisip ko, pasensya na kung naistorbo kita na baka ang pagkakamaling pangkasaysayan ay nung 76 o nung una kang nanungkulan na dapat tinapos na lang ang Oslo at sabihing, oh, wala namang mapapala dito, tama ba? Baguhin lahat, kabilang ang atras mula Lebanon at pagkilala sa Gush Gaskatif. Oo, ano pa bang hindi ko nabanggit? Lahat ng pag-atras. Oo, Ang pagkilala sa Gush Guskatif ay kay Sharon. Pero kung pinag-uusapan mo ang tungkol sa Oslo, kung gayon ano ang sagot ng mga nasa kaliwa na laging umaatake sa akin itong mga nakaraang taon at lahat ng mga kritiko ko, ano ang isinagot nila sa akin? Nasa totoo lang ay pinatigil ko ang Oslo at ito ay dahil ang pinahinto ko ang Oslo, tinan mo, dito, malapit sa Petah Tikva, dapat ay may naitatag ng Estadong Palestino. Ayon sa Oslo, doon talaga patungo yun. At talaga namang naglaan ako ng maraming pagsisikap para pigilan yon na nakikita kong isang panganib sa pag-ira ng Estado. Ginawa ko ito gamit ang mga manoblang pampolitika at mahirap na diplomasya, una sa Administrasyong Clinton at pagkatapos sa mas mahirap na wala nung taon ng Administrasyong Obama. Noong panahon yon, nagdobel kami. Dinoble namin ang populasyon sa Judea at Samaria noong panahon ng Administrasyong Obama. Hindi ka pani-paniwala. Kailangan kong gumamit ng masalimuot na taktika kasama ng 10 buwang freeze. Naalala mo yon? Oo, napapaisip ako, baka naman nakakulong tayo sa maling pananaw dahil ang dami pa ring puwersang militar sa lugar ng Kalkilya, Tukaram, Jenin. Nandito tayo, alam mo, ilang minuto lang ang layo natin. Hindi pa kasama yung mga nakakabaliw na armas na nandito sa loob, dito mismo sa bansa. Jack, parang ikawalong o ikasiyam na prente ito. Kapag sinabi kong ang public relations at propaganda ikawalong prente, pwede mo na lang itong idagdag bilang isa pang prente. Tama ka, dapat itong tugunan gamit ang tamang paggamit ng Shin Bet. Pero hindi pa natin nalalampasan ang pagtuto ng legal na tagapayo rito. Dapat gamitin ng matalino ang kakayahan ng Shin Bet laban sa mga banta na halo rin ng organisadong krimen at terorismo. ito ang nagpapawala ng iyong tulob. Siguro. Ang tanong ko, sigurado ka bang hindi mangyayari rin ang ganito sa mga lugar ni Yehoshua sa umaga? Naghahanda kami na para bang mangyayari nga. Kaya na yung araw nagkaroon ng malaking dagdag na puwersa, malaking dagdag sa mga team na nakaantabay. Dapat tayong mag-invest dito lagi tulad ng pagbabago ng posisyon ng mga patrolya.
O memorandum may maring dumating, alam mo yon, di ba? Dapat sana ay manggagaling ito sa Timog mula sa Base Ramon. Ipalpalagay natin kailangan itong makarating sa Jenin. Matagal ang proseso niyan at maraming pwedeng mangyari sa panahong yon. Ngayon, kapag inilalapit natin ang dalawa, iniintindi natin kung paano makarating ang tugon mula Himpapawid sa loob ng ilang minuto. Alam mo kung bakit hindi dumating ang suporta mula sa Himpapawid ng ilang oras, di ba? Hindi ko masasabi o alam ang nangyari doon. Hindi ako naniniwalang sinadya yon na masama. Sa tingin ko, sila dyan nilang hindi ako gisingin. At maniniwala akong dahil din yon sa parehong pag-iisip na nagkamali sila ng kalkulasyon. Isang taon mag-overreact gaya ng naging reaksyon ko nung nag-traffic dahil sa Torre Shalom. Hindi ganon, di ba? Lagi din ang sinasabi, pakinggan mo, hindi mo kailangan magpakalat ng takot. Sinasabi ko, di ba? Ano ba ang ibig sabihin na magpakalat ng takot? Gawin ang dapat para maligtas ang buhay ng mga taga-Israel. Kapag tinitingnan ko ito sa mga hakbang na ginawa namin, mula sa pagpasok sa Rafah, ang pagsakop sa Philadelphia, ang pagbatay kina Sinwar, Def, Haniye, ang mga beeper, ang pagbatay kay Nasrallah, ang pagsira sa napakalaking arsenal ng 100 hanggang 150,000 mga missile at rocket na itinayo niya sa loob ng mga dekada. At pagkatapos, ang pagpasok sa Syria, ang pagsakop sa Hermon hanggang Yarmouk, ang pagsira sa mga armas ng hukbong Syrian. At ang dalawang malalaking operasyon sa Lambak Ilil at iba pa. Wala sana mangyari kung nakinig ako sa mga veteranong akala nila alam ang dapat gawin. Sabi nila, punong ministro, umalis ka na, huwag kang pumasok sa Rafah at Philadelphia. Ipakikita natin ito bilang tagumpay. Iyan ang sinabi sa akin ni na Benny Gantz, Gad, Eisenkot at iba pa. Umalis sila sa gobyerno para hindi tayo magpatuloy, kaya walang saysay ang pagtawag mo sa kanila pabalik. Dahil habang nasa gobyerno sila, sinunod nila ang aking pulisya. Ngunit hinaraman nila ang iyong paraan at inilatala. Pero sa tingin ko, maaring ganito yan. Tingnan mo, hindi mo mapipigilan ang mga tao na magpahayag ng kanilang opinyon, pero sa isang malawak na koalisyon, may kakayahan kang kumilos na yon para tumugon sa mga bagong banta at bagong oportunidad. Dahil hindi ako sumuko at binawa ko ang lahat ng mga aksyon binanggit ko, tinatanong nila, ano ang nakuha mo? Ano ang nakuha natin? Naalis natin yan. May banta sa ating pag-iral mula sa mga bombang atomika laban sa Israel at libo-libong ballistic missiles na ating napigilan. Bumili ng bangka para sa... Nakuha na natin ang Axis. Nandyan pa rin, pero sugatan at sira. May isang bagay na kapag nakuha mo, masasabi mong sapat na. Magpapahinga ako, aalagaan ng bahay, at makakasama ang pamilya ko. Lahat ng pressure na yan. Kailangan din natin pag-usapan ang nakakabaliw na pagdilitis. Mayroon bang bagay na magpapasabi sa'yo ng tama na? Gusto kong maintindihan ang motibasyon mo bukod sa misyon. Hindi ito lampas sa misyon. Hindi ko minamaliit yun. Mahalaga ang misyon. Kung wala ito, totoo, oo, pinahalagahan ko ang lamasal. Pati ang pagdurusan ito, dado na para sa pamilya ko. Siyempre, tingnan mo. Una, ang natitirang bahagi ng Iranian Axis. Pangalawa, ang mga alon ng imigrasyon. May bagong puwersang kailangan ayusin sa bansa. At pangatlo, ang pangunguna sa teknolohiya. Tulad ng pagpapaangat ko sa Israel bilang pangalawang pinakamalakas na cyber power, dapat din natin pamunahan ng AI dahil ito ang huhubog sa ating kinabukasan sa seguridad, ekonomiya at lipunan. Ang mga batang walang pagsasanay sa artificial intelligence ay mahuhuli. At hindi ako pumapayag na may batang Israeli, Hudyo man o hindi, na makaranas nito. Hindi ko tinatanggap yon. Buntiwala akong naniniwala na kaya akong direktang mailipat ang progreso ko sa computer. Pero hindi ka na nanatili dahil sa AI. Sinusubukan kong intindihin kung may iba pa. Wala. AI? Nagkakamali ka. Sa tingin ko, hindi mo naintindihan. Bakit ka bibigyan ng gantimpala ng AI? Dadalhin ko. Itong revolusyon, pero may iba pa ulitin ko. Kung natapos na ang terorismo, ibibigay ko na sana ang susi sa kapalit ko. May naisip ka na bang pangalan? Hindi, ideya mo ang tungkol sa magiging kapalit, pati na rin ang milyon-milyong mamamayan. Mali yun, pero kilala mo ang mga kasali. Wala ko alam na paghalili na hindi dumaraan sa pamana. Kahalili sa loob ng panipi. May naisip ka bang tao na sa tingin mo ay pwedeng pumalit sa'yo? May pangalan ka bang naisip? Bago ang lahat, ang publiko malpapa siya. May mga tao na sa tingin ko ay kayang gawin yon, sasabihin ko sa'yo. May magagaling na tao na di kilala ng publiko dahil madalas sila minamaliit ng entertainment channels at propaganda. Kaya ito mga malalaking tagumpay natin, nakakasabi ko lang na kung ako ang tumanggap,
Kung nakadepende tayo sa mga channel na yan at sa mga politikong nagsisilbi sa kanila, hanggang ngayon baka nasa kapangyarihan pa rin ang Hamas. Hindi natin sila napapalibutan ng 60% o 70% gaya ng gusto nila, tama? At harapin pa natin si Nasrallah sa buong lakas niya. Sino ang kaya? At mananalo ba tayo? Si Assad, at mararanasan natin ang buong lakas ng Iran. Sino? Kaya para harapin lahat ng ito, kailangan mo talaga ng personal na kakayahan na marami sa atin ang meron at labis ko silang hinahangaan dahil palagi ko silang nakikita. At kailangan din ng isa pang mahalaga at pangunahing bagay. At ang isa pang bagay na yon ay na hindi ikaw yon. Hindi ikaw ang Austria na may mga eroplanong pandigmang F-35. 5. Hindi ikaw ang ano. Hindi ikaw ang Austria na may F-35. Hindi ka matatagpuan sa Europa na may mga hamon at problemang hinaharap nila. Ikaw ay bansang binubuo ng isang bayang may libu-libong taong kasaysayan na nagbalik at muling nagtayo ng sarili nitong soberanong estado sa sariling lupain ng may determinasyon at patuloy na umuunlad. Sa kasamaan pala't marami pa ring matitindi at malalalim na agos ng put na nakatuon sa layuning wasakin tayo. Para tuluyang mapuksa ito, kailangan mo maging handang pumilos na may otoridad at katatagan sa entablado ng mundo ngayon. Kailangan mo maging handa na kumilos sa eksenang Amerikano. Kailangan mo ring kumilos sa pandaigdigang eksena, lumikha ng mga bagong alyansa, paunlarin ng mga relasyon, mga bagong ugnayan, halimbawa tulad ng ginagawa ko ngayon sa India. Iyan ang mahalaga at kailangan para maging punong ministro ng Israel. Pero hindi ako ang magpapasya. Ang magpapasya talaga ay ang publiko. Iyan ang demokrasya. Dapat man mantanong ang publiko, mayroon ba? Sino ang makapagtitiyak ng bukas? Hindi mo sasabihin sa akin ang mga pangalan. Naintindihan ko. Hindi. Siyempre hindi. Kung sabihin ko ang mga pangalan, sasabihin mo kung pwede o hindi. Numingiti ako. Ano sa tingin mo? Pwede nating banggitin, Sina Yossi Cohen. Tama ba? Ituloy. Pwede rin ba si Goffman pagkatapos? Ituloy. Ayan. Pero sa tingin mo, may tao bang handa mong bigyan ng susi ng bansa para muling mamuno at umuwi kang panatag? Meron ba? Oo. Sana may lumitaw. Sa tingin ko meron. Oh? Inihanda mo ba ang taong yon? Kinakausap mo ba siya tungkol dito? Paano mo nalaman malalaki siya at hindi babae? Hindi. Nalimitahan mo na. Sige. Ang sagot ay Ibig bang sabihin ito para sa'yo ay isa pang termino? ayokong magtakda ng panahon. Alam mo kung sino ang magpapasya? Publiko ang magpapasya. Oo, pero minsan hindi ka ba napapagod? Tanungin mo sarili mo, nasa sala lang tayo, walang studio, di naman formal ang usapan. Magto-toast ako dahil ayaw mong uminom ng wine sa oras na ito. Kunin mo ang asukal. May isa ka pa bang date kasama ang ex mo? Pwede di ko bang sabihin sa mga tagapakinig ko? Malabong mangyari yun. Hindi siya darating. Tinawag siya pabalik sa White House. Wow. Nakakainis ba sa'yo? Baka mahalagang meeting yon tungkol sa F-35 para sa Turkey at issue sa Iran. O pwede namang ayusin sa telepono lang. Bakit mo iniisip na nakakainis yon? Baka may iba lang ibig sabihin. Mananahimik muna ako para may suspense. Hindi ako, may ilang posibilidad dito. Sige, sa totoo, kailan mo nalaman to? Nung pumasok ka rito, alam mo na ba? De maquiagem, entendi. Entendi. Ang punong ministro ng Israel ay kailangan may kakayahang kumilos sa pandaigdigan antas, sa internasyonal na antas, dahil hindi tayo maliit na bansa sa Europa. Tayo ay maliit na bansa ngulit tigante at nangganganib sa malalaking puwersa. Iyan ay malinaw. At kailangan mo maging handang kumilos doon. Seryoso, walang oras na masasabi mong, pagod na ba ako rito? Ubos na ba ako? Hindi pa natin napag-uusapan ng paglilitis, pero mamaya tatalakay natin. Sana may ilang minuto ka pa. Pero tingnan mo, ako inialay ko ang buhay ko para tiyakin ang pag-iral ng Israel at hindi tapusin ang trabaho. Malinaw yan. Pero may mga bagay pa na sa paningin ko gusto ko pang simulan. At ito ay ang ating malayang kakayahang mag-armas. Mahalaga ito dahil alam mo mapapatuloy tayong mabuhay basta kaya nating labanan ang mga bagong at dating kaaway na muling susubo. Iyan ang unang kondisyon. Paano nga ba sabihin? Magpakailanman, tungkol sa kawalang hanggan, at mabubuhay ka sa espada. Kapag matibay at matalim ito, hindi mo na kailangang gamitin ng madalas. Pero kung itatago mo ito at kalawangin, umaasa kang tatanggapin ka ng iba dahil mabait ka
at wala kang ginawang masama. Hindi yun gagana. Walang nag-iisip na ikaw ay kagalan-galan o walang malaking pinsalang nagawa. Kahit nandito tayo sa mga taniman malapit sa kung saan isinilang ang nanay ko mahigit 1 siglo nang nakalipas. Hindi malayo, ilang daang metro lang mula rito. Kaya hindi ako ganun mag-isip. Sa tingin ko, kung ikaw ay malakas, makapangyarihan. Kung ikaw ay may espiritu, pati na rin ang lakas militar at kapangyarihang pan-ekonomiya, tiyak na masisiguro natin para sa ating sarili ang kinabukasan dito. Hindi ako naniniwala na ubos na ang mga plano ko dahil may mahahalagang layunin pa akong gustong tuparin. Sa huli, hindi ako ang gumagawa ng pinaladesisyon. Ang mga mamamayan ng Israel ang nagpapasya. At ito ay talagang nakakainis para sa ilang tao, di ba? Alam mo, ikaw ay nahalal. At yung mga talagang naiinis dito, sinasabi nila na ikaw ay nahalal na naman at na naman at na naman. Sinasabi nila, ikaw ay nahalal, pero kami ang magpapasya. Kami ang gobyerno ng mga burokrata. Kami ang magpapasya kung ano ang mabuti para sa publiko. Katahimikan ang nangihibabaw, isa ka lang pulong ministro. Sasabihin namin kung sino ang pwede mo italaga, anong desisyon ang pwede o hindi mo pwede gawin, at alin mga batas ang aprubahan namin para sa inyo, at alin ang hindi. At ito ay may 68 na mandato. Tama. Pero ito ngayon, Ano ang maaari magbago sa susunod na pagkakataon? sasabihin ko sa iyo kung ano nagbago. Alam mo ba kung ano nagbago? Sasabihin ko sa iyo kung ano nagbago. Kung sinabi ko to sa iyo 10-5 taon na nakalipas, marami sa mga nanonood ay di maintindihan ang sinasabi ko. Ang nagbago ay ngayon, marami sa mga nanonood sa palagay ko. Isang malinaw na karamihan ng mga tao ang nakakaintindi na para magkaroon ng demokrasya. Kailangan may demokrasya. Sinasabi nila ang hilig ng tagalika. Paano ito nangyari? Iyan ay nangyari ng dahan-dahan. Nandun ka ba buong oras? Oo. Nakita mo yun, di ba? Ibig sabihin, napansin mong may pagbabago sa totoong oras. Hindi ko yan nakita ng malinaw, hula lang. Tama ba? Abala ko noon, lalo na sa pressure mula sa mga gobyernong Amerikano na gusto kaming ibalik dito sa hangganan ng Petah Tikva na ngayon ay bahagi ng Kfar Saba. Kailangan kong labanan yon. Sige, abala ako sa mga reforma sa pandagdigan antas ng ating ekonomiya para makita mo ang lahat ng konstruksyon ito at lahat ng mga kampiyon at lahat ng pagunlad at pagiging negosyante na ito. Kinailangan kong baguhin ang ekonomiya ng Israel. Noon, meron tayong ekonomiya na masasabi mong halos sosyalista at kinailangan namin gawing isang ekonomiya ng malayang pamilihan. Abala ako sa pagkuha ng gas sa dagat, kaya kinailangan ko rin magpunta sa korte. Dahil dito, sa malaking bahagi, nakapagsagawa kami ng napakalalaking mga pagbabago. Nasaan ka nang sabihin nga lampasan ng nilika, ang lumika at minanipula ang laro? Maari hindi ako naging sapat na maingat tungkol dito. Hindi ko sasabihin na lahat ng ginawa namin ay perpekto. Hindi ito naging perpekto, pero hindi ko iniisip na iral ang bansa kung hindi dahil sa mga bagay na talagang ginawa namin. Ibig sabihin kung hindi ko sana, bago ang lahat, binago ang ekonomiya. Iyon ang nagbigay sa atin ng katayahang palakasin ang ating depensa hanggang sa antas na mayroon tayo ngayon. Sa tingin mo ba, kung meron pa rin tayong ekonomiya na halos gaya ng sa isang bansang ikatlong mundo? Alam mo, naalala ko nung pumasok ako, sa tingin ko, ang GDP per capita natin, yung produkto natin kada tao, ay kung tama ang alaala ko, nasa $17,000 ngayon. Nasa $65,000 hanggang $67,000 na ito. Nangyari ito dahil sa napakalalaking reformang ginawa natin dito. Ang una, ginawa ko agad ng una ako manungkulan bilang punong ministro. Iyon ang pagalis ng mga paghihigpit sa dayuhang salapi. Kung alis ka ng bansa, magdurusa ka sa Geneva. Kailangan mo pang magpa-aproba sa isang opisyal ng Bangko ng Israel para makakuha ng ilang libong dolyar. At pagbalik mo, kailangan mong isauli ang pera. Ano yon? Sa kalye, sa ilegal na palitan. Sa tingin mo ba, pwedeng umiral ang estado ng Israel ng ganito? Hindi ito pwedeng umiral. Kaya, maraming bagay na akala ko ay mahalaga. At kapag akala ko mahalaga, ibinubuhos ko ang sarili ko doon. Pero may mga bagay na di talaga namin nagawa. Hindi lang kami ang apektado ng sakit ng pamahalaan ng mga burokrata. Apektado nito ang buong kanluraning mundo. At sa atin, ito ay lalo pang malala. Pero na yun, masasabi kong lahat ay malinaw na naunawaan ito. Sa palagay ko, bahagi ito ng mas malawak na pagkakasunduan na magagamit natin para baguhin at itama ang sitwasyon ito. Hindi sa isang matinding paraan. Kaya. Sasabihin ko sa iyo kung paano ko gagawin. Tungkol sa usapin ng reforma sa hudikatura, pinag-usapan natin ang reforma. Sa tingin ko, posible na makamit ang pagwawasto. Mga pagsasayos.
Hindi na kailangan na ikatlong digma ang pandigdig dahil kung may koalisyon at pagkakasunduan ng mga bagay, maaring umusad. Pinatunayan ni Arif Levin na siya ang tamang tao. Sabi ng iba, binibilang ng mga Iranian ang bawat baitang, pati sa reformang ito. Binibilang ang mga baitang? Oo. Naalala mo ba kung sino nagsabi niyan sa akin? Baka. Siyempre, hindi lahat ng plano at iniisip niya natupad. Naiintindihan naman na ilan yon, pero hindi lahat. Siguro maliit na bahagi lang. Alam ko na nakapagtalaga siya ng dos-dose ng hukom sa mabababang antas. At tila naging matagumpay at maayos ang pagpasa nito. Baka dahil sa ugali niya, hindi siya bagay sa posisyong ito kasi hindi siya masyadong otoritaryo. V. Hanga ako sa kanya, pero hindi ganun ka-importante yon. Hindi lahat ng bagay ay nararamdaman o nakakamit. Sa iyong pamumuno, siya ang susunod na kalihim ng katarungan. Hindi ako nabibigay ng posisyon. Pinatangunahan na nila ito. Alam mo kung bakit? Bakit? Ayoko mumasa agad bago mahuli ang oso. Kailangan muna akong mahalal. Kaya tatakbo ako. Tumatakbo ako, naglalakad siya, pero hindi naman mahalaga yon. Madalas talaga siyang maglakad sa treadmill. Depende rin sa incline ng treadmill, pero halos pareho lang. Naglalakad ako, tumatakbo ako, at kandidato ako sa eleksyon ito. Kung naloobin ng Diyos at ipagkakaloob sa akin ang mga mamamayan ng Israel. Ang karangalan at responsibilidad na ipagpatuloy ang pamumuno sa bansa sa mga critical na isyong kinakaharap natin, gagawin ko yon ng buong puso. Gusto mo bang ulitin ang motibasyon mo noong siyam naput? Anim pareho lang naman yon. Anong tanong mo? May sigla ka pa ba? Mas igit. Mas marami akong alam. Mas marami akong alam. Alam ko rin. Mas alam ko rin kung ano ang mga panganib. At mas alam ko rin kung ano ang mga oportunidad. Nagtataka ka kung anong sasabihin ng artificial intelligence. Yun ba ay sapat na dahilan para hindi? Hindi. Yan ang ibig kong sabihin. Hayaan mo ako magsalita. Hindi naman tiket ang basehan, di ba? Hindi lang yan ang tanang bagay, pero isa siya sa pangunahing bahagi. Importante lang maintindihan yung komponenteng yon. Ganito ang sitwasyon natin, di ba? Kita mo? Oh, ang ritmo at bilis ng pagpasok ng artificial intelligence sa buhay natin ngayon ay paunti-unti. Tumataas ito taon-taon, pero malapit na itong maging exponential. Ibig sabihin, bigla itong tataas ng sobra. Ginagamit mo ba ito? Oo, syempre. Sa araw-araw. Kaunti lang, pero hindi lang ako. Mas ginagawa yan ng sistema ng depensa kaysa sa iniisip mo. Ginagawa na yan ng industriya. Ang mga pabrika na nandito sa paligid mo, yung mga hindi gagamit ng AI, sila ang mauhuli. Ako, ang team na nakaupo. Ginagawa na ba nila yon? Ginagawa nila yon kapag nagtatayo ng gusali. Oo, kapag may paplano. Ako ang nagdisenyo ng lahat dito gamit ang AI. Kaya, halimbawa. Ayokong magkaroon ng mga pamilyang ang mga anak ay walang access dito. At dahil doon ay mawalan sila ng pagkakataon na maging bahagi ng, gusto ko sanang sabihin, ng hinaharap, maging bahagi ng kasalukuyan. Ito'y talagang nangyayari na sa kasalukuyan. Para sa akin, malaking bagay ito hindi lang sa lipunan, kundi pati sa ekonomiya at seguridad. Nakikita ko na pwede tayong maging isa sa malalakas sa AI sa mundo. Tulad ng naranasan ko noon sa cybersecurity. Pinagtawanan ako ng iba. Naalala ko nung pinagtawanan nila ako nang sabihin magiging kapangyarihan tayo sa cybersecurity, pati sa Knesset pinagtawanan din ako. Virtual na punong ministro, ano bang sinasabi niya? At iba pa. Sa tingin ko ngayon, mas naiintindihan na ng mga tao na talagang may malalaking oportunidad tayo dito. Pero may mga hamon din tayo. Nabubuhay tayo sa isang tapaligiran hindi madali. Hindi talaga madali. At ang nagawa natin sa loob ng 3 taon ay baguhin ang balanse ng kapangyarihan. Ngayon, napakalakas na natin. Ang mga kalaban natin ay sugatan at nasasaktan. Ang kapangyarihan nila ay sobrang nabawasan. Talagang malaki ang binaba. Pinaka mapangganib ang sugatang hayop. Tama, maganda talaga may safety zone sa ganitong kaso. Alam mo ba kung nasaan ang OTF asa na yon? Alam ko nasaan si Exit, papunta siyang Washington. Iniisip ko ito dahil may bakas kang iniwan. Baka dapat maging direkta ako at tingnan kung i-renew niya ang safe room. Yan ang sinasabi mo sa madaling salita. Bakit niya kailangan i-renew? Dapat updated siya palagi. Naintindihan ko. Sa buong panahon ito. Pero pansilin mo ito. Ngayon, ang rehiyo ng OTF ASA ay kasalukuyan nasa loob ng Gaza at ang teritoryo ng OTF Lebanon ay nasa loob ng Lebanon. Nabanggit niya ang ganap na tagumpay. Yan ang sinabi niya. Mas malaki ang tagumpay na ito. Lipuli ng Hamas, pero sa Patriotas, sinabi mo ang kabaligtaran at itinanggi ang ganap na tagumpay. Sinusubukan kong ipaliwanag na ang kasaysayan ay hindi basta nagbibigay ng tao sa ilalim ng iyong kapangyarihan at hindi rin madaling sumusuko ang mga tao. Mangyayari lang yan para dumating ang Mesyas.
Sabi ko nga hindi siya darating sa susunod na Webes. Oo, meron tayo. Laging hasain ng espada at yalok ang kapayapaan sa nais mag-isama. Hindi pa tapos ang laban sa Hamas, pero malayo na ang narating natin. Tinupad namin ang pangako namin para sa tagumpay. Sabi namin, unang tatamaan ang kakayahang militar ng Hamas at ginawa namin ito ng matindi. Sinabi namin na ang Gaza ay hindi na magiging banta sa Israel at totoo nga, hindi na ito banta. Paano ko alam yon? Ipinapakita ito ng mga mamamayan ng Israel sa kanilang kilos. Ngayon, ang mga lugar malapit sa Gaza ang may pinakamalaking paglago sa bansa. Malaki ang demand doon. Naiintindihan ito ng mga tao at ngayon nagtatayo ako ng bagong paliparan malapit doon. Pero gusto mong alisin ang natitirang 30% ng Hamas. Gusto kong mabuwag at makalimutan ang Hamas. Gusto kong bigyan ng karapatan ang mga taga-Gaza na gustong pumili ng ibang lugar na tirahan. Pinag-uusapan pa ba ito? Sabi mo nagtatrabaho pa rin sila sa imigrasyon? Siyempre, siyempre. Kung hindi kay Trump, sinabog mo na ba ang underground base sa Al-Itay, ang pwestong yun ng Hezbollah? Wala namang kinalaman si Trump doon. Hindi ba? May ganoong konsiderasyon, pero hindi yun ang paunahing dahilan. Ang tunay na dahilan ay tactical. Tinan mo kung anong ginagawa natin. Sasabog na, pasensya na sa pangungulit. Matatapos din ito, sa isang paraan o iba pa. Matatapos din ito. Ang pinakamahalagang maintindihan ay mayroong bulubundukin ng Altair na nasa dulo ng ating security zone. Ito ay karagdagan bahagi na kinuha natin mula sa original na security zone, pero nasa loob pa rin ang security zone na may lapad na 8 hanggang 10 kilometro sa kahabaan ng ating hangganan na naghihiwalay sa atin. Inihihiwalay nito ang mga puwersang kaaway ng Hezbollah mula sa ating mga komunidad at tinatanggal natin ang lahat ng kanilang teroristang infrastruktura. May mga baryo talagang pugad ng terorismo. Sa kahabaan ng hangganan, may mga teroristang lagusan. Naalala ko sinabi ni Gadi Eisen, may 7 lagusan, tinanggal na namin, wala na. Pasensya na hindi. Marami pa talaga at isa-isa naming inaalis ang mga ito, sunod-sunod. Kabilang ang mga underground complex at ilang bagay sa ibabaw ng lupa. Naglagay kami dito ng seguridad, isang pagbabagong dating wala. Sa totoo lang, walang naninirahan sa lugar na ito. Kaya may malaking pagbabago rito. Hindi ba babalik ang populasyon? Hindi, basta may banta, poprotektahan pa rin namin ang lugar. Ang pagkain ng hummus sa Beirut ay isang bagay na maaari nating isalang-alang. Hindi naman ako, alam mo na, hindi ako nabubuhay sa mundo ng pantasya o kung ano paman, pero ito ay isang bagay na para sa'yo ay may saysay dahil may umiiral na kasunduang balangkas. Tama? Gaya ng sabi nila, ito ay isang pananaw. Pero kailangan mo nang ayusin ang sitwasyon sa Hezbollah. Noon, nandun ako sa Beirut bilang batang sundalo at sumali sa isang operasyong militar sa paliparan ng Beirut. Noon, pinasabog namin ang ilang eroplano dahil pinayagan ng mga Libanese ang Fatah na malaya mag-operate sa kanilang teritoryo. Hindi ako nakatikim ng Hamas noon pero siguradong malaking sunog ang idinulot namin sa operasyong yon. Simula noon, naging mabuti ng Lebanon. Maganda sa totoo lang. Mga kaibigan, hindi lang yon ang pagkakataong napunta ako sa Lebanon. Nandun na ako dati bilang sundalo. Akala ko may nakita kong isang bagay dito. Sinabi ko, baka may makuha tayo. Pumunta ako sa Timog ng Lebanon ng 2 beses. mais bago. Nakarating na ako sa Lebanon ng ilang beses sa iba't ibang paraan. At masasabi ko sa iyo, napakagandang bansa, mababait ang mga tao. At sila, dahil lang sa malapit sila sa estado ng Israel, sa mga puwersang gustong wasakin tayo. Una, kinuha ng OLP ang kontrol dito. At pagkatapos, nang tuluyan namin na paalis ang OLP, dumating naman ang Hamas at Hezbollah. Oo, sa totoo lang, ang Iran. Oo. At kinailangan naming atakihin sila at paalisin sila. Oo. Pero kung magagawa natin harapin ang Hezbollah, magkakaroon ko ng kapayapaan sa pagitan mo at ng Lebanon. At magiging isang napakagandang kapayapaan ito. Samantala, sinasabi namin na kailangan naming panatilihin ang sunang pansiguridad na ito. At hindi lang doon, pati sa Gaza ay ganoon din para maiwasan ang banta. Kung sinabi mo sa akin na pinag-uusapan ko ang tungkol sa tagumpay noong ikapito ng Oktubre at inilarawan ko sa iyo ang lahat ng mga nakamit natin na yon, sasabihin mo, hindi yon maaari mangyari. Ano kaya nangyari? Wala. Ano ba yun? Ganon, lahat ng handang makontento sa wala. Oo. Makontento sa wala, ganap na umalis sa zona niyon, huwag pumasok sa Lebanon, huwag pumasok sa Syria, huwag umatake sa Iran. Yung mga nagsalita nun, na yun na malapit at sinasabi, hindi nyo nakuha ang 100%, 90 lang. Salamat, huwag ninyo kaming pangaralan.
Nakamit namin ang mga bagay na akala naming imposible sa Estado ng Israel dahil hindi ko kayo pinakinggan. Hindi ko pinakinggan ang lahat ng mga komentarista sa mga channel. Hindi ko pinakinggan ang sa. Ilang komandante natin sa kabutihan palad at aking kasiyahan ay napalitan na kaya't nagbago ang atmosfera. Hindi ko pinakinggan ang mga kasama ko sa koalisyon, kabilang sina Benny Gantz at Gadi Eisenkot. Nomalis, dahil sinabi nilang hindi matatapos ang digmaan sa tamang oras. Pero sa atin lang ito, tama? Nagkakaroon tayo ng bukas at medyo detalyadong pag-uusap. May tolda ang Hezbollah sa aso na linya. Ang Hamas, nakita natin sa loob ng maraming taon kung ano ang ginagawa nila. Nagpakitang gilas tayo. Sinabi natin na napigilan ng Hamas. Pagkatapos ay naintindihan natin ang nangyari at lahat pa. Saan? Saan ka? Sabi ko sa sarili ko, pwede sana akong gumawa ng iba roon. Naisip kong kumilos na iba. Una, tungkol sa Iran. Bakit Hamas ang pupunteriyahin mo? Iran ang punteriyahin mo. Oo, gusto ko sila natakihin ng paulit-ulit. Hindi ko sinasabing nagkaroon ng rebellion ng mga general, pero ayon sa kanila, hindi tinanggap ng sistema yon. Sa tingin mo ba nagmamalabis ako? Sa banta na nakikita ko sa Iran, Pinag-uusapan mo ang taong 2012, sina Dagan, Barak, Ashkenazi at lahat ng mangyari doon. Tama ba? una, hindi lang ang hepe ng Mossad noon ang may kinalaman dito. Pero sa gitna, tinigilan niya kung paano ito nalaman ng mga Amerikano. Ibig sabihin, may nangyari talaga doon. Hindi ito isinapubliko, kinausap lang niya sila. Kailan mo ito nalaman? Pagkatapos sa kalab. At kung sa oras ng operasyon ay hindi mo magawa, ano ang alam mo? Sa oras na lumabas ito sa internasyonal na media bilang posibilidad na pinag-iisipan ng Israel na salakayin ang lugar ng Fordad. Malinaw na nabawalan na ito sa eksena. Malinaw yan. Talagang isang planadong pagpatay sa target ito. Tingnan mo, ang gusto kong sabihin ay ang mga limitasyon na ang pinakamalaking limitasyon na naramdaman ko. Pareho sa mga plano ko tungkol sa Iran, pati na rin sa mga posibilidad tungkol sa Hamas sa Gaza. Hindi ang mga maling pagtataya na natanggap ko na napigil na ang Hamas sa kung ano-ano pa, kundi ang katotohanan na walang pagkakaisa sa loob ng bayan. Hindi lang sa loob ng ating mga sistema ng seguridad, ng mga sanggay ng seguridad, kundi pati na rin sa loob ng bayan para sa isang malawakang aksyon tulad ng ginawa natin dito. At ganoon din pagdating sa isang bigmaan laban sa Iran. Walang ganong pagkakaisa, hindi sa pandaigdigang antas at hindi rin sa pambansang antas. Kaya hindi tayo mga pinuno ng isang diktadura. Namumuno ako sa demokratikong estado, kaya mahalaga ang pagsasaalala sa kakayahang isama ang publiko. Kasama rin ang pamumuno sa seguridad ng napiling lugar, kaugnay ng mga isyong may kinalaman sa pag-atake sa Iran. Kahit isang operasyong pagsalakay sa kanilang mga pasilidad nuklear, hindi ito posible dahil walang pagkakaisa para dito at wala rin pagkakaisa para sa isang aksyon, isang malawakang operasyon ng pagpasok tulad ng ginawa namin sa Gaza. At kung wala ito, hindi ka makakakilos. Lahat ay biglang nagbago noong ika-7 ng Oktubre. Ano ang naganap noong Oktubre 7? Lahat ng mamamayan ng Israel, kahit ang mga nagdududa, kahit ang mga alam ko nagdala ng mga Palestino mula Gaza sa ating mga ospital, sa pag-asang malalampasan nito ang galip. Oo, lahat ay nakaunawa. Halos lahat ay napagtanto na nagkamali sila sa landas na yon. At ngayon, wala na tayong pagpipilian, kundi kumilos na matindi laban sa mapanganib na salot na ito at panatismong nais tayong puksain. Kahit hindi natin sila lubos na mapuksa, kailangan natin putulin ang kanilang mga galamay at ang kakayahan nilang saktan tayo. Iyon ang ginawa natin. Ginawa natin ito sa isang paraan, kamangha-mangha ito. At sinasabi ko itong kamangha-mangha dahil, higit sa lahat, ito ay nagmula sa taumbayan. Lahat ng aking pinamunuan ay hindi ko magagawa kung wala ang suporta ng taumbayan at ang mga mandirigmang nakasama ko sa larangan, maging mga sundalo man o mga komander. May nakita akong isang ganap na naibang bagay kumpara sa industriya ng demoralisasyon na nagpapatuloy pa rin. Makita ko ang mga taong nagsasabing, huwag kang sumuko, punong ministro, magpatuloy ka, bawiin ang teritoryo, huwag matakot, kasama ka namin at baki pati. Galing ito sa iba't ibang sektor ng publiko. Ngayon, hindi na ito makikita sa mga pangunahing TV channel maliban sa Channel 14. Wala talagang bakas. At una sa lahat, wala tayong tagumpay. Wala tayong nabawi o nakuha kahit ano. Pati na rin sa 15. Sabi nila yan, pati sa 15. Totoo yan. Sa totoo lang, umasa kang matalo sila. Kasi kapag nanalo, isasara ka pati Channel 14. Kuhulihin ka pa nila. Naniniwala ka ba na magiging totoo ang mga campaign slogan na yan? Seryoso? Sabi nila, anong demokrasya?
Kalayaan sa pagpapahayag para sa lahat, kaliwa, kanan at sa ating opinyon. Iyan ay pang-udyok. Kapag may opinyon laban sa kanila, agad nilang tinatawag itong pang-udyok. Hindi yun ang layunin ko. Ayokong isara dito. Hindi ang 12, hindi rin ang 11, at iba pa, at hindi rin ang 13. Madiging maayos sila sa merkado, wala akong problema doon. May isang bagay na hindi nila magagawa, hindi nila tayo mapapatahimik dahil naniniwala ako sa pagkakaiba-iba at dito maririnig ang iba't ibang opinyon. Kumukonsumo ka ba ng media o puro kay Topas lang? Mamayang alauna ng madaling araw. Alauna na ng madaling araw? Parang paligsana na yun ng World Cup at balita. Marami ka bang updates na nakukuha sa social media o limitado lang ang pinapanood mo? Limitado. Hindi, nakakatanggap lang ako ng ulat mula sa mga tao ko. Pero wala akong oras at kakayahan na magpalipat-lipat ng channel. Dirising ka ba ng telepono? Sa tingin ko meron din siyang numero. Pinapalayo ko siya hanggat kaya. Sa gitna mismo. Hindi, kung gusto mo, baka hindi mo pa naiintindihan ito, pero wala na kayong privacy. Ngayon, dahil sa cellphone mo, wala ka ng privacy. Siyempre, Dahil kung may gustong malaman tungkol sa'yo, malalaman nila. At ginawa na rin nila yon. Sa totoo lang, ginawa rin nila. Sa paglilitis, malinaw na ginamit nila ang Pegasus, ang pinaka-advanced na paniniktik na software sa halos lahat ng tao sa paligid ko para ilantan sila ng buo, literal at talinghaga. naniniwala ka ba mananalo ka? Sabi ni Ruth Rabison, walang magiging hustisya, humiling na ang mga hukom at tanggalin ang sakda ng panunuhol at nakikita natin kung saan ito patutunggo. Oo, tingin ko ganoon. Alam mo ng lahat na bumagsak ang paglilitis at witch hunt lang ito. Hindi batay sa totoong pangyayari. Kababohan yan. Alam mo, pinag-uusapan nila tungkol sa panunuhol. Alam mo ba ang ibig sabihin ng panunuhol? Ano sa tingin mo ito? Sobre ng pera ba ang panunuhol? Hindi. Ang panunuhol daw ay kapag biligyan ko ng mga kaluwagan sa regulasyon ang isang tao kapalit ng ibinigay niya sa akin. Pamamahayag. Positibo sa sita na wawa. Pamamahayag. Sa simula, sinabi nilang ako ang nag-control sa site. Pero agad naman nilinaw yon. Hindi lamang sa hindi ko pinuha ang kontrol ng site, kundi napakasama rin ang pamamahayag ng site na yon. Ibig sabihin, napakapangit ng pamamahayag. Kaya, ibinasura na ang paratan ng panunuhol at ang desisyon ay ginawa ng mga profesional. Napatunayan yan sa korte. Kaya, wala talagang mangyaring panunuhol. Kaya, ano na lang ang natira para sa kanila? Sabi nila, alam mo na, sa huli, magre-resign si Netanyahu. Sa huli, makikipag-areglo rin siya sa korte gaya ng iba. Hindi ko ginawa. Hindi mo man lang ba naisip? Narinig ko minsan at nagpa siya akong hindi. Sinabi ko na kung ako'y hindi, marami talaga. Sobrang dami na nangyari. Alam mo kung ano nangyari ngayong taon? Hindi. Siyempre, alam mo. Medyo drama naman yan. Ano meron doon? Ano? Alam mo na kailangan dito ang paghahati ng atensyon. Sabi nila, kaya ko raw hatiin ang atensyon ko based sa karanasan ko. Pero sasabihin ko kung ano talaga meron ako. Hindi ito yung sabay-sabay kong iniisip ang lahat. Kundi habang hahawakan ko ang sobre, kukunin ko rin ang telepono para sa sekretarya. Tapos papasok na ang ministro ng depensa, hepe ng estado mayor o iba pa. Sa sandaling yon, hindi ko iniisip yung paglilitis. Babalikan ko rin naman agad yon. Iniisip ko yon. Sige. Iniisip ko yon at nakatutok ako doon, di ba, sa mga bagay na yon. Pagbalik ko sa paglilitis, iniiba ko ang focus ko at bumabalik ako roon. Sa tingin ko, ito isang katangian na. Sa tingin ko, nakuha ko ito sa pamilya ko. Hindi ibig sabihin na iniisip mo ang 10 bagay ng sabay-sabay. Iniisip mong kaya mong lumipat na may batinding focus, kaya sinusubukan kong gawin yon para hindi ako mabigo sa tungkulin ko. Nahihirapan ka ba sa commitment? Oo naman, palagi. Ano? Paano mo ipapaliwanag sina Sheikh, Galante, Boge, at lahat ng mga eksperto sa seguridad na pinapakinggan mo? Ang mga sinasabi nila, sina Concepsao, Pardo, at Yoram Cohen, bakit silang lahat ay pumapanig laban kay Bibi? Ano ang nangyayari dyan sa daan? Maraming tao. Una sa lahat, malaki ang pressure sa kanila. Alam mo, nakakaranas sila ng matinding mga pressure. Sabihin na rin natin na kadalasan ay sarado ang sistema, ibig sabihin, kailangan magtalaga ng mga taong galing mismo sa loob ng sistema. Kailangan talagang lumaban para makapasok ang tao mula sa labas. Tulad ng sabi mo, minsan kailangan talagang kumuha ng tao mula sa labas ng sistema para sa laban na yon.
Nagsasalita siya ng nakakatawa gamit ang Russian accent, alam mo. Tinatawanan siya ng ibang bata. Minsan nangyayari yan sa mga bata. Kaya anong ginawa niya? Vice champion siya, pangalawa sa boxing sa isa. O, hindi masama. At tumakbo siya papunta sa apoy noong 7 ng Oktubre at napahamak siya. Kailangan ko siya ipaglaban para mapasama sa Mossad dahil sa kakaibang galing niya. Binabasag din niya ang glass ceiling para sa mga imigranteng Sobyetiko, kabilang nga ang mga politiko. Nakangkop na siya. Sa bagay, sa panahong ito, pakiramdam mo ba, Naniniwala ako mahusay ang trabaho niya. pwede mo bang sabihin yon? Napakagaling. Medyo maaga pa pero nakikita ko yan. Masasabi mo ba yan tungkol kay Zin na yon? At makakaroon siya. Mahirap talaga kasi sinusubukan mong baguhin ang kultura ng organisasyon pero kailangan ng bagong tao para mangyari yon. Sa tingin ko, siguro isa sa mga bagay na lagi kong iniisip, kapag nagretiro na ako, alam mo yung larawan, ilalagay ko sa frame, o sumuko na lang sila, o kaya naman ay nagkakaroon ng tinatawag nilang groupthink. Alam mo, may grupo, ang pagiging bahagi ng grupo ay may mga iniisip ang grupo at kailangan mong guluhin yan. Yan ang ginawa ko nung pumunta ako rito. Hindi ka ba nagugulat na mas naging argaman ka? At Cohen. At talagang iba, totoo yan. Sa totoo lang, binanggit mo si Yoram Cohen. May sinabi si Yoram Cohen na napakahalaga ilang araw na ang nakalipas. Alam mo ba kung anong sinabi niya? Ano ang sinabi niya? Sinabi niya na bubuo tayo ng gobyerno sa tulong ng... Magapartidong Arabo. Ngayon, ibig sabihin nito, ano ba talaga ang totoong pagpipilian? Sa eleksyong ito, ang totoong pagpipilian ay sa pagitan ng malawak na pambansang gobyerno sa ilalim ng aking pamumuno o gobyernong kaliwa na pinamumunuan ni Aysenkot. Na isasama si Yair Golan, isasama si Yair Lapid, at lubos na asa sa mga partidong Arabo. Interesante na di mo nabanggit si Gantz. Hindi ko alam kung saan siya pupuesto. Hindi ko alam. Una, tingnan muna natin kung makakapasok siya. Tingnan natin kung makakapasok. Sa tingin mo, saan ba talaga nakapanig ang loob niya? Hindi ko alam ay kung magsalita para sa... Ano ang palagay mo kay Ofer Winter? Maraming merito si Ofer, pero gusto mo ba magsimula na yon? Nagtataya sa pustahan. Hindi lang siya basta-basta. Tingnan mo, kung ako ikaw, susubukan kong ireserba siya. Ibig ko sabihin, sinubukan mo na ba? Gaya ng sinasabi nila, narinig ko ng mabuti ang alok mo at pinag-isipan ko ito ng maigi. Sa tingin ko maganda ng listahan, pero naniniwala akong pwede pa natin itong palakasin lalo. Maraming tao doon ang dumaranas ng kawalang katarungan kahit nagsusumikap sila. Sa lahat ng ministeryo nila, gumagawa sila ng malalaking bagay at nagdadala ng maraming mapagkukunan para sa hilaga, timog, mga reservist at kanilang mga asawa. Pero marami rin naman pwedeng tanggalin at hindi ko nababanggitin ng mga pangalan para hindi makasakit ng damdamin ng kahit sino. Sabihin na lang natin na meron tayong bagay na wala sa ibang partido. Malaking bilang ng botante at maganda ang karunungan ng publiko. Pero hindi ibig sabihin na hindi pwedeng magdagdag at mag-diversify at yan ang ayaw ko. Totoong naisip ang magtatag ng partido. Sa totoo lang, hindi. Hindi ba? Hindi. Ako, sabi nilang Tata kay Netanyahu, alam mo. Tingnan mo, sobra kong pinapahalagahan ang mga kaibigan ko. Higit pa sa naiisip mo. Dahil kita ko talaga ang dedikasyon nila. Ngayon, karamihan ng tao ay minamalit na lang yan dahil uso na raw, alam mo. Uso na yan sa mga channel. Pero, totoo, sobrang dedicated sila. Sila rin ay gumagawa ng mga desisyon sa palagay ko, sa gabinete, kung saan kami gumagawa ng lahat ng desisyon. Ako ang mangunguna sa lahat ng desisyong ito. Minsan sa lahat, o karamihan sa mga ahensya ng seguridad, sinuportahan nila ako. Isa itong napakalaking pagbabago. Malaking pagbabago ito, sa totoo lang. May isang bagay akong masasabi sa iyo, di ba? Sa mga pagpupulong na ito, hinihingi ko talaga sa mga pinuno ng hukbo at mga pinuno ng mga ahensya, Mossad, Shin Bet, minsan pati sa Komisyon ng Enerhiyang Atomika, talagang hinihiling ko. Iginiit ko mapakinggan ito at sabi ng mga nakakaalam, may pasensya sila at iba pa. Hindi ito tungkol sa pasensya. Maraming salamat sa Diyos. Tinitya akong pakinggan ang bawat isa. At hindi lang ako nagkukunwaring, nakikinig ako. Nakikinig talaga ako at hindi ako dumarating na may buo ng opinyon. May opinion ka na ba agad pagdating mo? Minsan may dala na akong opinyon, minsan wala. Kahit may opinyon na ako, pwede may bagong marinig akong hindi ko pa alam dati. At para sa akin din. Pinagsisikapan ko kaya may serbisyo. Siya ay iranian. At iyan ang purong katotohanan. Hindi kinaya ni Aya Admin ang telepono, updates at X. Iyan ang tungkulin mo na dito ka para mamuno sa bansa.
Bigyan ng oras ang mga may mahahalagang posisyon. Hayaang magsalita sila. Pwede mo yung baliwalain o isaalang-alang. Kung di mo sila pakinggan, di ka rin nila pakikinggan. Iyan ang ginagawa ko at marami ang nagpapatunay na mas ginagawa ko ito kaysa sa mga nauna sa akin. Sige. At sa tingin ko, sa pangkalahatan, kami ay gumagawa ng mga desisyon. Pero gusto ko malaman mo na ang hukbo, kahit na hindi sila sumasang-ayon, ng IDF, kahit na hindi sila sumasang-ayon, sa huli ay tumupad pa rin. At ginawa nila ito sa abot ng kanilang makakaya. Siyempre, ganun din sa Mossad at ganun din sa Shin Bet. Tama. Pinipressure nila ako? Pwede kitang kausapin ng matagal. Ang saya ng usapan natin. Masaya kang pumunta ka. Masaya rin ako kapag tinitignan ko ang paligid ko at napapansin ko ang paggalaw ng mga taong umaalis sa bansa. At mahalaga na matiyak na magpapatuloy ito at na ito ay ganap na masisiguro. Hindi ito madaling gawain. Hindi ito madaling gawin. Não é uma tarefa assim. Lalo na dahil nasa isang international na sitwasyon tayo na laging hamon. At kailangan mong matutong magmaniobra rito ng kasing susay na natutuhan kong tumukoy ng direksyon sa paglalakbay sa gabi. Sa isang lugar na hindi naman kalayuan dito dun sa mga burol. Sa mga burol sa silangan ng Petatikba. Nasa kondisyon ka ba? Ayos na ayos. Lalabas na ba tayo para tumakbo ng kilometro? Hindi lang para tumakbo. Sinabi ko sa iyo na nagpa-full stress test ako at nabilang ako sa pinakamataas na antas para sa aking edad. Nag-effort ka ba? Ilang buwan na ang nakalipas. Mahilig ka ba sa sports? O ginagawa mo lang ito dahil sabi ni Topaz na maganda ka sa kamera? Hindi siya nandoon. Hindi siya pwedeng nandoon. Ay, shoot mo na lang. Hindi rin siya maaga magigising, pero gusto ko naman talaga ito. Talaga? Ginagawa mo ba ito araw-araw? Hindi. Mga 4 na beses sa isang linggo at sapat na yon. Ginagawa mo yun para sa kaluluwa. Isinasantabi mo lahat. Pinapakain mo ang kaluluwa. 100%. Naiintindihan ko. Para rin to sa kalusugan. Pero ano pa? Ano pa bang ginagawa mo na di namin alam? O kaya naman yung hindi para sa kapakanan? O sasabihin mo, palagi akong nagtatrabaho. Hindi talaga. Nagbabasa ako ng libro. Alam ko yan. Sobra. Hindi lang pabalat ang mahalaga. Nagbabasa ba ako ng libro? Bakit mo nasabi yan? Narinig mo na ba akong sabihing ayaw ko magbasa sa literatura? Noong high school, kapag may 5 unit ng literatura, binabasa ko lang ang likod at simula. Atos, nagsusulat na ako ng detalyadong sagot. Sabi ng guro, kita namang di mo binasa ang libro, pero dahil maganda sulat mo, bibigyan kita ng 9. Ganun ang ginawa ko at sabi mo nabasa mo ng libro. Pero namimili ako ng libro. Sige. Sayang lang magbasa ng pangit na libro. Nakikinig ka ba ng musika? Alam mo ba kung anong gusto kong makita muna kapag nagbabasa ako ng libro? Ano sinabi? Kung ang pinakaunang pahina ay nakuha ang atensyon ko, kung hindi ito naisulat ng malinaw at kapanapanabik, hindi talaga ako mahahatak ng libro. Hahanap na lang ako ng ibang kopya. Pero dapat may lalim, hindi lang malinaw, kundi may lalim din. At sa palagay ko, wala talagang kapalit para dyan. Isa ito sa mga kinababahala ko sa mga anak natin, na puro maikling mensahe lang ang gusto nila at hindi sila lumalalim. At pwede nating baguhin yan gamit ang tulong ng AI, kabaligtaran ng iniisip ng iba, doon mo mababago yan. Siguradong sigurado, siguradong sigurado. Pero nagsimula na ako sabihin sa'yo, tingnan mo, tinatanong mo kung bakit ako nandito. Kasi sa dami ng mga gawain natin, pakiramdam ko makakapagdala ko ng resulta sa labas, kahit na may mga problema. May mga problema at panasiwaan ito sa tamang paraan at mandala rin na mas maraming pagkakaisa hanggat maari para sa bayan. Hindi ito magiging pangkalahatan, malamang hindi rito isasama ang ilan sa mga tinutukoy mo. Hindi ko naniniwala maisasama rito ang mga partidong Arabo dahil hindi nila kinikilala ang Israel bilang nation state. Gusto nila ng Estadong Palestino dito pero marami nang maaring ibig sabihin yan matapos ang Oktubre 7 at pakiramdam ko ako lang ang makakapantatag ng ganitong malawak na gobyerno. Pinanong nila kung bakit hindi kayo sumama sa gobyernong kasama si Itzhak Eisenkot na magre-resolba ng problema ng pagdepende sa mga Arabo. Hindi, simple lang ang sagot. Hindi ito pambansang gobyerno, kundi gobyerno ng kaliwa. Sa totoo lang, hindi nakakahiyang maging kaliwa. Lehitimong opinyon nito pero hindi ako sangayon. Kung gusto mo talaga ng Estadong Palestino at patakarang magkulong tayo sa sarili natin, gaya ng gusto nila, ayos lang. Ang hindi tama ay ang pagtatangkang itago ito, ang magkunwaring kanan ka kahit hindi ka naman kanan, kapag ikaw ay kaliwa.
Hindi yon tama at tapat sa lahat ng aspeto. Sabihin mo ng maayos, maging tapat ka. Kaunti lang sa aking mga posisyon, hindi ko naman itinatago mo na ito. Naniniwala ako na sa isang malawak na pambansang pamahalaan, mareresolba natin ang karamihan ng problema, marahil hindi lahat. Pero mareresolba natin ang mga iyon at maisa sa katuparan ng solusyon ng hindi babangga sa hadlang. Siyempre. Iyan ang aking layunin at umaasa kong pagkakalooban ako ng mga mamamayan ng Israel ng karangalang muling maglingkod sa kanila. Punong Ministro, lubos kong pinahahalagahan na nagpunta ka rito. Alam mo, Pinahalagahan ko ang pag-imbita mo sa unang mong podcast. maraming salamat sa pagpunta at imbitado ka. Salamat. Sa mga susunod na pagkakataon. Nais kong magtagumpay ka. Salamat sa panonood hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at mag-ambag sa pamamagitan ng Pixkey sa screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tamang impormasyon. Ang iyong ambag ay tumutulong sa pagpapatuloy namin.